Kabanata 1081. Huminto ang kotse sa isang pribadong club, at sina Lito at Stella ay dinala sa isang lihim na pribadong silid. Nakaupo si Ivan Liu sa sofa, na nasa gilid ng isang mabagsik na mukha na bodyguard. Ang bawal na kapaligiran ay nagpakaba kay Stella, ngunit si Lito ay nanatiling walang pakialam, diretsyong naupo sa sofa. Ivan Liu curled his lips into a smirk, niloko mo ako, gayunpaman napaka-unruffled mo. Malamang na hindi mo alam kung ano ang naghihintay sa iyo, di ba? Tumawa si Lito at sinenyasan si Stella. Chin, Professor Chin, maupo ka na. Pinandilatan siya ni Stella, tinabig ang kamay, at mabilis na pumunta kay Ivan Liu. Mr. Liu, kung ninakaw nga ni Lito ang card na iyon, humihingi ako ng paumanhin sa ngalan niya. Patawarin mo siya. Ngumisi si Ivan Liu, marahil ay wala kang ideya kung ano ang Supreme Card, kung ano ang ibig sabihin ng pagnanakaw nito. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi sa pagbanggit sa akin, kapag nalaman ng aking ama, haharapin niya ang isang kakila-kilabot na wakas. Namutla ang mukha ni Stella Chin. Bagamat hindi niya gusto si Lito, ayaw niyang makita ang pagkamatay nito. Professor Chin, huwag kang mag-alala sa akin. Isang tao lang ang kailangang mag-alala ngayon, at iyon ay si Mr. Liu mismo, casual na tugon ni Lito. Dahil dito, si Ivan Liu at ang kanyang mga nasasakupan ay napatawa. Hindi ka luluha hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Bulalas ni Ivan, winawagayway ang kanyang kamay bilang senyales sa isang dosenang mahuhusay na mandirigma na pumasok mula sa isang gilid na pinto, lahat ng kanilang espiritual na pinagmulan ay nasa itaas ng ikalimang ranggo. Hindi inaasahan ni Stella na magiging ganoon kalakas ang pamilya Liu, na nag-iimbite ng napakaraming bihasang manlalaban ng sabay-sabay. Siya ay humakbang sa harap ni Lito, sa pag-aakala ng isang defensive na posture. Pinalibutan sila ng 12 ng mga mandirigma na iyon, nakakamangha ang mapang-api nilang aura. Isang mahinang amoy ng dugo ang naroroon, na nagpapahiwatig na ang bawat isa sa kanila ay may dugo sa kanilang mga kamay. Sa sobrang paglunok, bahagyang manginig ang katawan ni Stella. Biglang, isang kamay ang pamatong sa kanyang balikat, at ang hindi nagmamadaling boses ni Lito ay pumasok sa kanyang mga tainga, hindi mo na kailangang makisali. Hayaan mo akong hawakan ito. Huwag kang magbiro. Ikaw. Napangisi si Stella. Ngunit huli na. Hindi pa man siya nakatapos magsalita, kumilos na si Lito. Ikaw. Magrereklamo na sana si Stella nang nabara ang boses niya sa lalamunan. Si Lito ay naglunsad ng isang powerhouse na pinagsama-samang pag-atake, na parang naglalakad sa lupain ng walang tao. Ilang tunog ng putok ang narinig, at ang 12 ng mga tao ay tumilapon lahat, na may isa pa na nakabangga kay Ivan Liu. Mabilis na umiwas si Ivan na may masamang tingin sa kanyang mukha. Habang humakbang pasulong si Lito, malamig niyang tinitigan si Ivan, na nagparamdam sa kanya ng isang napakapangit na aura na nagpapahinga sa kanya. Bakit nagkaroon ng napakalakas na presensya ang tila ordinaryong binata na ito? Ang nakakatakot na aura ay higit pa kaysa sa sinumang hitman na nagpabagsak ng maraming tao. Ilang tao lang ba sa pamilya Liu ang patuloy mong tinatawagan? Malamig na binasag ni Lito ang katahimikan. Natuwa si Ivan, naghinala na baka baliw ang lalaki. Yan ang mga salita mo. Pagkatapos ay tumawag si Ivan ng mga reinforcement. Sa pagkakataong ito mga 30 lalaki ang nagpakita, bawat isa sa kanila ay bihasa. Ngunit sa harap ni Lito, mahina sila bilang mga bagong silang nasisiw. Nang makita ang mga sugatan na nakahandusay, ang mga labi ni Lito ay pumulupot sa isang ngiti. Na-assimilated niya ang enerhiya ng 3 banal na artifact sa loob niya. Paano maihahambing ang mga lalaking ito? Tawag ulit. Pinandilatan niya si Ivan. Nanginginig ang kamay ni Ivan na nakahawak sa telepono habang nagmamadaling tumawag ng tulong. Sa isang panig, si Stella ay natulala, ang pagganap ni Lito ay higit pa sa kanyang inaasahan. Hindi kaya na ang kanyang pagpasok sa akademya ay batay nga sa kanyang sariling kakayahan. Habang nag-uusap sila, bumukas ang pinto sa private room at mabilis na pumasok ang isang lalaking nasa hustong gulang na may malakas na aura at awtoridad. Tatay. Nang makita ang bisita, si Ivan ay nakahinga ng maluwag, ngunit sa kanyang mukha ay may bahid ng takot. Malamig na sinulyapan ni Dolfo Liu ang nasugatang tao sa sahig, at pagkatapos ay kay Ivan, hiniling ko sa iyo na maging mahinahon, ito ba ang paraan mo para manatiling low-key? Nanginginig si Ivan, itinuro si Lito, hindi ako ang nagsimula, itong lalaking ito ang unang gumawa ng gulo, ninakaw niya ang Supreme Card. Ano, may nang-ahas na magnakaw ng Supreme Card. Pinanangkitin ni Dolfo si Lito, tumataas ang pagpatay sa kanyang mga mata, may death wish ka ba? Kalmado si Lito, binibigkas lamang ang ilang salita, Supreme Card, hindi ko ito ninakaw.
Ang Supreme Card ay personal kung ipinamimigay sa bawat individual. 9 na tao lamang sa mundo ang mayroon nito ngayon, at wala akong natatandaang ibinigay sa iyo. Walang awang sinundot ni Dolfo ang kasinungalingan. Isinasaalang-alang ang iyong kamangmangan, ibigay ang card, pipalayan ko ang iyong mga binti ngunit iligtas ang iyong buhay, malamig na sabi ni Dolfo. Bahagyang ngumiti si Lito, kinuha ang Supreme Card, at ibinato kay Dolfo. Nang makita ang eksenang ito, napabuntong hininga si Stella, kung alam mong darating ang araw na ito, bakit kunin ang hindi sa iyo sa simula? Puno ng panunuya ang kanyang tono. Sinulyapan ni Dolfo ang numero ng card at kumunat ang kanyang mga kilay, ito ay. Sa katunayan, ibinigay ito sa akin ng matandang yaw, walang pakialam na sabi ni Lito. Gulat na naisip ni Dolfo, kung masasabi ni Lito ang matandang yaw sa pangalan, maaaring magkakilala sila. Siya ay isang maingat na tao. Kung ang binatang ito ay tunay na kaibigan ng matandang yaw, at ang matandang yaw ay handang ibigay sa kanya ang Supreme Card, nangangahulugan ito na siya ay isang napakahalagang kaibigan. Isang hindi niya kayang masaktan. Walang pag-aaksaya ng oras, kinuha niya ang kanyang telepono upang tumawag, ngunit ang nasa kabilang linya ay ibinaba kaagad nang sila ay sumagot. Hindi matawagan ang mentor ko pagkalipas ng 10 ng gabi, biglang naalala ni Dolfo. Napangiti si Lito, kinuha ang kanyang telepono, at dinial ang numero ng matandang yaw. Pagkatapos ng ilang dial tone, sinagot ang tawag. Inilagay niya ito sa speaker, at napuno ang silid ng sobrang magalang na boses ng matandang yaw, Lito, anong tawag ng huli na? Nang marinig iyon, napatulala si Dolfo. Ang matandang yaw, na karaniwang hindi sumasagot sa mga tawag sa gabi, ay hindi lamang mabilis na sumagot sa tawag ni Lito ngunit nagsalita din ng may nakakagulat na pagpapakumbaba. Gayunpaman, sigurado na rin si Dolfo pagkatapos. Kahit na nakakagulat ang saloobin ni Yaw, napagtanto niya na ang network ng kanyang mga relasyon ay hindi maaaring maging ganap na alam. Ang kanyang kamangmangan tungkol kay Lito ay kailangang tanggapin. Pagkatapos ay binasag ni Lito ang katahimikan, Old Yaw, pinapayagan mo ba akong gamitin ang Supreme Card na ibinigay mo sa akin? Tawa ng tawa si Nilo Yaw, syempre. Kapag naibigay ko na ito sa iyo na iyon. Kung hindi nila ito tatanggapin, ididiretso ko kay Dolfo Liu bukas. Si Dolfo ay hindi nang ahas na sumilip at nabalot ng malamig na pawis. Bakit mo biglang tinatanong ang lahat ng ito, may nangyari ba? Pinahihirapan ka ba ni Dolfo Liu? Sabihin mo lang, at sisiguraduhin kung magbabayad siya. Biglang tanong ni Nilo Yao. Ang mukha ni Dolfo ay puno ng takot habang desperadong sinenyasan niya si Lito gamit ang kanyang mga mata. Passively sinabi ni Lito, wala lang, nagtatanong lang pala. Nakahinga ng maluwag si Nilo, mabuti kung ganoon. Halika at bisitahin mo ako kapag libre ka. Palaging tinatanggap ka ng pamilyang Yao. Oh, si Jasmine ay may gusto rin sa iyo. Ang mga salitang ito ay nagpasindek sa puso ni Dolfo. Sige, Kuya Yao. Ang tono ni Lito ay hindi partikular na nasasabik. Matapos ibaba ang telepono at ilayo ang kanyang cellphone, lumuhad si Dolfo sa kanyang harapan ng may kaluskos. Salamat, Kuya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, karamihan ay dahil sa takot. Ang busog na ito ay halos malaglag ang panga ni Ivan, tatay, hindi na kailangang lumuhad sa batang ito. Wala siyang kapantay kumpara sa iyo. Namumula ang mukha ni Dolfo habang umuungal, wala kang kabuluhan, lumuhad ka at humingi ng tawad ngayon. Mukhang nagulat si Ivan, tatay, bakit? Kung gusto mo pa rin akong kilalanin bilang iyong ama at patuloy na tamasahin ang karangalang hatid ng Yunfan Group pagkatapos ay lumuhad ka. Ang ekspresyon sa mukha ni Dolfo ay hindi kapani-pani walang seryoso. Si Ivan ay hindi tanga. Nang makita ang matinding reaksyon ng kanyang ama ay may napagtanto rin siya. Bagamat nag-aatubili, alam niyang wala siyang ibang pagpipilian sa sandaling ito, kaya dahan-dahan siyang lumuhad. Nang makitang lumuhad ang kanilang amo, natural na hindi nang ahas ang mga nasasakupan na tumayo at lumuhad ng sunod-sunod. Mr. Argel, sa ngalan ng Yunfan Group, ako, si Dolfo Liu, ay humihingi ng tawad sa iyo, at para sa aking walang kwentang anak. Nagsisisi na sabi ni Dolfo. Mapaglarong nagtanong si Lito, ninakaw ko ba itong Supreme Card? Hindi. Hindi. Mabilis na umiling si Dolfo at pagkatapos ay pinandilatan si Ivan. Nagkasala si Ivan, hindi kita naintindihan, pasensya na. Sa tingin mo ba tatanggapin ko ang paghingi mo ng tawad? Tamad na sabi ni Lito. Mr. Argel. Please. Consider it as Leo begging you. Kinakabahang sabi ni Dolfo, at ibinagsak ang kanyang ulo sa sahig. Napatulala ang lahat. Si Dolfo,
na nangingibabaw sa mundo ng negosyo sa Yunjong City, ay nagsusumamo na lumuhad para sa awa. Maaaring tanggapin ang paghingi ng tawad, napakalma ng tono ni Lito, ngunit may kapalit ito. Nang matapos siyang magsalita, bigla niyang ikinaway ang kanyang kamay, na bali ang isang braso ni Ivan. Si Ivan, na layaw na mula pagkabata, ay hindi kailanman nakaranas ng gayong paghihirap. Napasigaw siya at nagpagulong-gulong sa sahig. Pinagmasdan ni Dolfo ang lahat ng ito, walang lakas ng loob na magsalita. Isa lang ang nasa isip niya, alalahanin mo itong lalaking nasa harap mo, at iwasang magalit sa kanya sa hinaharap. Inialok ni Dolfo ang pinakamataas na card gamit ang dalawang kamay. Inilagay ni Lito ang Supreme card sa kanyang bulsa, naglakad palapit kay Stella, ang lamig sa kanyang mukha ay agad na natunaw, naging magalang, Teacher Chin, alis na tayo. Nagising si Stella na parang mula sa isang hindi totoong panaginip. Sa kanyang inaantok na estado, sinundan niya si Lito palabas. Sa pintuan, huminto si Lito, lumingon sa malaking lalaki. Ang malaking tao, na alam na ang lahat, ay nanginginig sa lahat. Sa isang kalabog, lumuhad siya, Mr. Argel, humihingi ako ng paumanhin para sa anumang nakaraang pagkakasala. Alam na alam niyang subordinate lang siya. Kung magpas siya si Lito na magsama ng sama ng loob, isakripisyo siya ni Dolfo ng walang pag-aalinlangan. Ngumisi si Lito, may utang kang paumanhin sa iba, hindi sa akin. Mabilis ang isip ng malaking lalaki, agad siyang yumuko kay Stella Chin, Teacher Chin, humihingi ako ng paumanhin sa mga nauna kong masasakit na salita. Patawarin mo ako. Nagulat si Stella. Ang malaking lalaki ay patuloy na nakayuko at hindi huminto kahit na nagsimula ng magdugo mula sa kanyang noo. Tila hindi komportable si Stella na pinapanood siya, tumayo ka. Nakahinga ng maluwag ang malaking lalaki, salamat, Teacher Chin, sa pagiging mapagbigay. Pagtayo pa lang niya, sinipa siya ni Lito sa dibdib, siya ay mapagbigay, ngunit hindi ako. Huwag mong aibuli ang iba gamit ang iyong kapangyarihan sa hinaharap. Ang malaking lalaki ay nagluwa ng isang subo ng dugo, na mukhang nabigla. Ang sipa na ito ay halos naubos ang 80% ng kanyang lakas sa pakikipaglaban. Nakakakilabot. Pagkatapos ng sipa, lumabas si Lito. Pinagmasdan ni Stella ang kanyang umaatres na figure at naisip na kahit papaano ay mas gwapo siya. Personal na nagpadala ng kotse si Dolfo para ibalik sina Lito at Stella. Naunang lumabas ng sasakyan si Stella. Pagkalabas, huminto siya at lumingon kay Lito, anyway, thank you for tonight. Bago pa man masabi ni Lito ang, you're welcome, mayabang na idinagdag ni Stella, ngunit huwag kang masyadong mahiya. Napunta ako sa problemang ito dahil sa iyo noong una. Hindi nakaimik si Lito. Sa kanyang pagtataka, ang kanyang mga salita ay tila makatotohanan. Matapos sabihin ang lahat ng iyon, tumalikod si Stella at umalis, nangangindayog ng kagandahan habang naglalakad siya palayo. Kabanata 1082. Dahil ang lokasyon ay hindi malayo sa akademya, nagpa siya si Lito na maglakad pabalik. Nang malapit na siya sa paaralan, may biglang sumulpat na figure sa kanyang harapan at tumakbo sa malapit na eskinita. Si Lito ay may matalas na obserbasyon na kasanayan, at nakita niyang malabong pamilyar ang figure. Kasunod nito, namataan niya ang isang babaeng nakasuot ng pulang damit na bumagsak sa isang sulok. Nagkataon pa na kilala niya ang babae. Si Nathaniel ang iyon, na matagal na niyang hindi nakikita. Tinulungan siya ni Lito na makatayo at naramdaman ang kanyang pulso, para lamang matuklasan na siya ay nagtamo ng matinding pinsala sa loob bilang karagdagan sa maraming panlabas na sugat. Kritikal ang kanyang kalagayan. Nang mahinang sinampal ni Lito ang kanyang mukha, dahan-daang namulat si Nathania at nagpumiglas na sabihin, iwan mo ako, at umalis ka. Sumimangot si Lito, magsasalita pa lang nang bigla siyang nakaramdam ng matinding pressure na lumapit. Mabilis niyang inangat ang ulo, nakita niya ang isang matangkad at payat na lalaki na naglalakad. Ang lalaking ito ay nakasuot ng itim na damit, at ang kanyang buhok ay nakabalot sa isang itim na turban, na nagpapakita lamang ng kanyang payat at lubog na mga pisngi. Isang pares ng mga mata ang nagbuga ng makamandag na kinang, katulad ng isang ahas. Ang lalaking nakatayo sa harapan niya ay walang alinlangan na isang master. Itinuro ng lalaking nakaitim si Nathania na may malamig na ekspresyon sa mukha, ibigay mo siya sa akin. Inilapag siya ni Lito sa lupa, tumayo para harapin ang lalaki, ibigay ko siya dahil lang sa sinabi mo. Paano ang aking dignidad? Lalong nanlamig ang mukha ng lalaking nakaitim, you're asking for death. He shook his head disdainfully, nowadays, even those without spiritual roots dare to challenge me. What a joke! Naglakad siya ng walang pag-aalinlangan, handang tapusin si Lito sa isang hampas. Gayunpaman, bago pa man siya makapag-react, nagawa na ni Lito ang kanyang pagkilos, na may isang suntok sa kanyang tiyan.
Ngumisi ang lalaking nakaitim, sa tingin mo masasaktan mo ako. Oo, talaga. Tumugon si Lito, ngiting-ngiti. Sa sumunod na segundo, biglang nagbago ang ekspresyon ng lalaking nakaitim nang maramdaman niya ang isang malakas na suntok na tumatama sa kanyang mga laman loob, dahilan upang siya ay madapa pabalik. You. He clenched his teeth. I was negligent just now. This time, I will make sure you are dead. Itinulak niya mula sa lupa, ang kanyang palad ay naglalabas ng kakaibang berdeng glow. Ang kanyang katawan ay bumaril pasulong, nagpuntirya ng hampas kay Lito. Itinaas ni Lito ang kanyang braso para hamarang. Tanga, nililigawan mo si kamatayan. Isang malamig na tawa ang ibinigay ng lalaking nakaitim. Walang sino man ang maaaring lumayo nang hindi nasaktan sa kanyang pag-atake. Isang mahinang kulog, at ang mukha ng lalaking nakaitim ay nagbago ng husto. Ang kanyang kamay ay nasa sobrang sakit, ganap na nabali. He glared maliciously, "Anak, you're gutsy. Don't let me run into you again." Sa masamang tingin kay Lito, tumalikod siya at tumalon, nawala sa kadiliman. Hindi siya hinabol ni Lito. Kung ikukumpara sa paghihiganti, ang pinakakagyat na bagay ay ang paggamot sa mga sugat ni Netanya. Napakalapit nila sa akademya. Dahil napipilitin siya sa oras, maibabalik lang niya si Netanya sa dorm. Nang makarating sila sa dorm, mabilis na sinimulan ni Lito ang paggamot sa mga internal na pinsala ni Netanya. Gayunpaman, mayroong ilang mga isyu sa paggamot sa mga panlabas na pinsala. Si Netanya ay may sugat sa kanyang baywang, kaya kailangan niyang haborin ang kanyang damit. Kung ito ay isang maliit na pinsala, maaaring hindi ito pinansin ni Lito, ngunit ang sugat na ito ay hindi maliit at may panganib ng impeksyon. Kaya't sinabi niya sa mahinang boses, "Humihingi ako ng paumanhin ng maaga." Pagkatapos, ipinikit niya ang kanyang mga mata, binuksan ang zipper ng palda ni Netanya, at inilapat ang panggamot na pulbos sa sugat. Matapos lagyan ng benda ang sugat, nagayos ng kaunti si Lito at hiniling kay Netanya na matulog sa kama habang siya mismo ay natutulog sa sahig. Kinaumagahan, nagising si Lito, pinakiramdaman muna ang noo ni Netanya upang matiyak na wala siyang lagnat, at saka lang siya napanatag. Pagkatapos, lumabas siya para tumakbo. Nang bumalik siya mula sa kanyang pagtakbo at nakitang natutulog pa si Netanya, tinungo niya ang banyo para maligo. Sa sandaling ito, dahan-daang nagising si Netanya at natagpuan ang sarili sa isang kakaibang silid. Umayos siya ng upo, napansin niyang nailipat ang kanyang damit, at ibinaling niya ang kanyang ulo patungo sa banyo kung saan maririnig ang tunog ng umaagos na tubig. Nabuhay ang ugat ng noo ni Netanya, at isang kislap ng hangarin na pagpatay ang lumitaw sa kanyang mga mata. Maya-maya lang ay tumigil ang lagaslas ng tubig sa banyo. Palihim siyang tumayo sa kama at kinuha ang isang florera. Lumabas si Lito sa banyo, pinatuyo ang kanyang buhok, at natama ng malakas na suntok sa likod ng kanyang ulo. Direkta siyang bumagsak sa sahig, nakaramdam ng pagkahilo. Pagkatapos, naramdaman niya ang isang paa sa kanyang ulo at narinig ang isang malamig na boses na nagsasabing, "Patay ka." Hinawakan ni Lito ang bukong-bukong ng aggressor at hinayla ito ng malakas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natapilok si Netanya at natamba mismo sa mga bisig ni Lito. Naramdaman ng malambot na katawan na bumagsak sa kanyang mga braso, natigilan si Lito. "Ako ito." Isang hindi pagkakaunawaan. Lahat ng ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Malakas na sigaw ni Lito. Nang makita ang mukha ni Lito, nagulat si Netanya, sa wakas ay tumahimik. Nagtiwala pa rin siya sa karakter ni Lito. Ikinwento ni Lito ang nangyari ng nakaraang gabi, pagkatapos ay walang imak, "Para lang sa iyo, buong gabi akong natutulog sa sahig, at gayon paman, gumaganti ka ng kabaitan ng walang pasasalamat." Nakonsensya, sinabi ni Netanya, "I'm sorry. Masyado akong impulsive. Hindi bale, isipin mo na lang na malas ako." Umiling si Lito. Nang tumayo si Netanya para umalis, pinigilan siya ni Lito, "Kailangan mo pa rin ng kahit 3 araw na pahinga para sa iyong katawan." "Hindi, ayoko." Nagtungo si Netanya sa pintuan. Nag-aalala, sumunod si Lito sa likuran. Paglabas pa lang nila sa dormitoryo, aksidenteng natisod si Netanya, malapit ng matamba. Ngunit nahawakan siya ni Lito sa baywang. "Lito, sino siya?" Biglang umalangaw-ngaw ang isang malupit na boses. Pagtingin ni Lito, nakita ni Lito na lumitaw si Stella nang walang babala, puno ng galit ang kanyang mukha at nasa kamay niya ang isang kahon ng almusal. Hindi nakatulog ng maayos si Stella kagabi at gumising ng maaga ngayon. Sa pag-iisip kung paano niya hindi naintindihan si Lito kagabi, nagpasya siyang bumili ng almusal bilang paghingi ng tawad. Sino ang mag-aakala na pagdating niya sa ibaba ng dorm, makikita niya si Lito na magiliw na umalis kasama ang isang magandang babae sa kanyang mga bisig.
Ang gusali ng dormitoryo ay ipinagbabawal ang pagpasok ng mga tagalabas, lalo na ang pagpayag sa opposite sex na magdamag. Tanong ni Stella sa malamig na tono, hindi mo ba alam iyon? Nauutal na sabi ni Lito, well, may dahilan ako. What reason? Trying to hit on girls. Napangiti si Stella. Hindi, may dahilan talaga ako, ngunit hindi komportable na sabihin sa iyo, sinubukang ipaliwanag ni Lito. Enough, I don't want to hear your explanation. Sumulat ng 5,000 word self-criticism letter at ibigay mo sa akin bukas. Galit na pahayag ni Stella. Nagtaas ng kilay si Natania, Miss, hindi ba masyadong sobra iyon? Sinabi ni Lito na may dahilan siya, pero pinaparusahan mo pa rin siya. Nasaan ang iyong pagkatao? Anong tinawag mo sa akin? Miss, naiinis si Stella. Ang kanyang hitsura ay napakabata. Bagamat siya ay 27 taong gulang, ang kanyang puting nyebe na balat ay kasing lambot ng isang 20 taong gulang na batang babae, na hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng edad. Ang mapurol na mga salita ni Natania ay nagpangatngat sa kanyang mga ngipin sa galit. I think ikaw ang big sister, dito. Sinipa ni Stella si Natania. Hindi man lang natakot si Natania, at hinawakan niya ang buhok ni Stella. Naging magulo ang sitwasyon, at si Lito ay nakatayo sa gilid, nalilito. Sumipol ang ilang batang lalaki na dumaan, magaling, pare, 2 dilag ang nag-aaway sa iyo. Hindi kami nag-aaway dahil sa kanya. Sabay na nagsalita sina Natania at Stella. Okay, kayong dalawa, please stop fighting. Hinawakan ni Lito ang kanilang mga balikat, pilit silang pinaghiwalay. Tiningnan niya ang almusal sa kamay ni Stella, nag-iisip, posible bang ang almusal na ito ay in your dreams. Kahit para sa aso yan, hindi nakita bibilhan. Agad na itinapon ni Stella ang almusal sa malaking basurahan at nagsashay. Tumingin si Lito kay Natania, kami. Malamig na tugon ni Natania, talagang sikat ka. Mukhang nakaka-stress na maging kaibigan ka. Hindi, nagkamali ka na naman. Pakiramdam ni Lito ay walang magawa upang magpaliwanag. Sige, no need for explanations. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Sabi ni Natania na may mabatong mukha, at tumalikod para umalis. Si Lito. Bakit siya ang nasasaktan kapag nag-aaway ang dalawang babae? Kinabukasan, pinuntahan ni Lito si Stella na may hawak na 5,000 salita. Habang tinutulak niya ang pinto, nakita niya si Rex Chen na nagtapat ng kanyang pagmamahal sa opisina ni Stella. Miss Chin? Gusto kitang isama sa hapunan ngayong gabi, nakangiting sabi ni Rex. Malamig na tinanggihan siya ni Stella. How about going to the movies then? There is a new movie out, matigas na pagpapatuloy ni Rex. Sorry, wala akong oras. Patuloy siyang tinanggihan ni Rex. Nang magsalita pa si Rex, pumasok si Lito, Miss Chin. Inilagay ni Lito ang kanyang refleksyon sa mesa, pakitingnan, 5,000 salita, hindi bababa sa isa. Kinagat ni Stella ang kanyang mga labi, hindi inaasahan na talagang isusulat ito ni Lito. Inilabas niya ang pagpuna sa sarili at nagsimulang magbasa. Naputol ang pag-amin ni Rex, at labis siyang nabalisa. Nilinggan niya si Lito at sinabing, anak, narinig kong pumutol ka sa linya para makapasok sa aming akademya. Inaasahan ko na humihila ka ng mga string, at hindi ka kwalipikado. Binigyan siya ni Lito ng patagilid na sulyap, sinabing, anong silbi ng hinala mo? Ikaw. Hindi inaasahan ni Rex na magiging matapang si Lito, kahit na naglakas loob na pabulaanan ng tutor, napakabastos. Teacher Chin, nakakatakot talaga ang estudyanteng ito. Sumulyap si Stella kay Lito at pinagalitan, paano kakausapin si Teacher Chen? Nasaan ang iyong ugali? Ngumisi si Lito kay Rex Chen na may ngiti, napangiti, magsalita sa mga tao sa wika ng tao, sa mga multo sa wikang multo, at sa isang tanga, natural na sasabihin ko. Tinatawag mo akong tanga. Ang lakas ng loob mo. Galit na galit si Rex na namula ang mukha niya, kung kaya mo, patunayan mong inosente ka. Tinanong ni Lito, paano ko patunayan ang aking sarili? Pinaikit ni Rex ang kanyang eyeballs at sinabing, dare to fight one round with me. Isa akong tutor, hahayaan kitang magkaroon ng 3 galaw, kung makakatagal ka ng 10 galaw sa akin, ikaw ay itinuturing na kwalipikado. Ngunit tandaan, kung hindi ko pinaganya sa loob ng 10 galaw, ito ay sa iyong sarili. Si Rex ay puno ng masamang plano. Si Lito, gayunpaman, ay napakalma at nagkibit balikat, fine, hindi mo kailangang hayaan akong magkaroon ng 3 galaw. Ngunit may kondisyon, kung matalo ka, dapat kang pumunta sa koridor at sumigaw ng si Lito ang aking ama, ng 3 beses. Si Stella, na nagbabasa ng pagpuna sa sarili, ay tumawa dito.
Bumagsak ang mukha ni Rex, matalim na sinabing, "Anak, walang silbi ang pagiging mabilis, iiyak ka mamaya." Sa sobrang galit, sinuntok niya si Lito. Bang! Bago pa mahawakan ni Rex ang isang sinulid sa damit ni Lito, hinawakan siya sa palso at itinapon. Gamulong si Rex Chen sa koridor at gumawa ng isang casual na komento, natapon ng isang galaw. Lubhang nahihiya, at sa maraming guro at estudyanteng nanunood, umungol siya, "Ano ang tinitingnan ninyo, wala na bang mas magandang makita?" Sinabi ni Lito, "Nanalo ako. Oras na para tuparin mo ang iyong pangako." Si Rex ay may pangit na ekspresyon sa kanyang mukha, hindi inaasahan na matatalo siya sa isang galaw. Gayunpaman, hindi niya ito itinuring na kanyang kasalanan ngunit marahil ay isang pagkawala ng pansin lamang. "Anak, tandaan mong tutor mo ako. Huwag mo nang masyadong itulak. Sinuwerte ka lang ngayon, tawagan natin ito ng isang araw." Tumalikod si Rex para umalis. "Hindi pwede." Hinarang ni Lito ang kanyang landas at walang pakialam na sinabi, "Dapat mong tuparin ang iyong mga pangako. Bilang isang guro, mas mahalaga para sa iyo na mamuno sa pamamagitan ng halimbawa." "Ikaw." Napaawang ang bibig ni Rex. Maraming tao ang nanunood. Nang makaramdam ng kahihiyan, iminungkahi ni Rex na may malamig na titig, "Paano ito? May isa pa tayong round. Kapag nanalo ako, hahayaan nating lumipas ang mga nakaraan." Ngumisi si Lito, "Oo naman, ngunit kung matalo ka ulit, lumuhad ka at ulitin ang pangungusap na iyon ng 3 beses." Kabanata 1083. Kumpiyansa na napabulalas ni Rex Chen, "Walang problema, kapag natalo ako, luluhod ako dito at tatawagan kang Taytay, ng 3 beses. Naniniwala siya na ang naunang pagkatalo niya kay Lito ay isang pambihira. Kung talagang nakatutok siya, madali niyang mapabagsak si Lito. Sa sandaling ito, maraming guro at mag-aaral na nakarinig ng balita ang lumapit upang panoorin ang kaguluhan. Nakaramdam ng tagumpay sa kanyang puso, si Rex ay sabik na unang hampasin. Inakala niyang madali siyang makakitama, ngunit madaling nailagan ito ni Lito, at sa sumunod na segundo, nawala si Lito sa kanyang paningin. Nagulat si Rex, narinig ang isang boses na nagmumula sa kanyang likuran, "Nandito si tatay, anak." Namuti sa takot ang mukha ni Rex, at nang tatalikod na sana siya, sinipa siya ni Lito mula sa likod, na nagpahantong sa kanya sa sahig. Lumapit si Lito, at walang pag-aalinlangan, sinipa si Rex ng ilang ulit. Napaungol si Rex sa sakit, "Tumigil ka. Tama na." Hinawakan ni Lito ang kanyang kwelyo, "Do you yield?" "Suko na ako. Suko na ako." Buong puso ni Rex ang pagsisisi. Kung alam niyang napakatigas ng batang ito, hindi niya ito basta-basta nakikialam. "Buti, lumuhod ka." Hinayaan siya ni Lito. Naglabasan ng mga ugat sa noo ni Rex. Lumuhod at tinatawag ang isang estudyante na Taytay, sa ganoong sitwasyon, paano niya haharapin ang sinuman sa hinaharap? Lumapit si Stella para makipagtalo kay Lito, "Nagbibiro ka siguro, di ba?" Ngumisi si Lito, "Hindi ako." Alam na alam niya na para sa mga kontrabida tulad ni Rex na nagsasaya sa kanilang tagumpay, kung si Lito ang natalo, siya ay direktang pinaalis sa paaralan ni Rex. Bakit siya dapat gumanap na santo kapag nakikitungo sa isang hamak? "Lumuhod ka." Nagtaas ng boses si Lito. Ninatngat ni Rex ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Anak, tutor ako sa paaralang ito, hindi magandang saktan mo ako. Dare to threaten your dad. You are really an unfilial son." Ngumisi si Lito at sinampal ang mukha ni Rex. Maraming estudyante sa paligid na nakitang nataman si Rex ay tinakpan ang kanilang mga bibig at tumawa. Si Rex ay may napakahinang reputasyon sa paaralan. Palagi siyang mahilig mangharas ng mga babaeng estudyante, at sobrang snob niya. Madalas niyang pag-alitan at bugbugin ang mga estudyante mula sa mga ordinaryong pamilya. Maraming estudyante ang nasusuklam sa kanya hanggang sa nagngangalit ang kanilang mga ngipin. "Tumigil ka." Maya-maya lang, isang mahigpit na saway ang dumating. Ang vice-principal na si Dong Zinlan ay humakbang pasulong. Pagkatapos tumingin sa paligid, malamig niyang tinitigan si Lito, "Ang pagtama ng isang tutor sa paaralan, ang lakas ng loob mo." Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Lito, "Hindi mo ba itatanong kung ano ang nangyari? Kahit anong mangyari, hindi tama na manakit ka ng tutor." Saway ni Dong Zinlan. Ngumisi si Lito, kahit na siya ang nagsimula ng gulo, hindi mahalaga. Bilang isang mag-aaral, ginagawa mo ang sinasabi ng tutor sa iyo, saan mo nakukuha ang lahat ng mga tanong na ito? Sinusukat ni Dong Zinlan si Lito, "Na-dismiss ka, mag-empake ng mga gamit mo at umalis ka kaagad." Kumunot ang kilay ni Lito, malamig na nakatitig kay Dong Zinlan, puno ng pagpatay ang kanyang mga mata.
Saglit na nag-alinlangan si Stella bago humakbang pasulong at sinabing, Principal Dong, mabilis na kumilos si Lito, mangyaring magpakita ng kahinaan. Nagulat si Lito kay Stella, hindi niya inaasahan na tatayo ito at magsasalita para sa kanya. Malamig na sinabi ni Dong Zinlan, paano natin matitiis ang isang mag-aaral na maglakas loob na kalabanan ang guro sa paaralan, dapat siyang paalisan. Nanatiling kalmado si Stella, at pagkatapos mag-isip sandali, sinabi niya, si Lito ay isang mag-aaral na binigyan ng espesyal na atensyon ng punong guro, dapat ay mayroon siyang sariling natatanging katangian. Mukhang hindi tama na paalisin siya ng ganito. Nagbago ang mukha ni Dong Zinlan, bilang vice principal, hindi siya lantarang lumaban sa principal. Nang makitang tahimik si Dong Zinlan, kinurot ni Stella si Lito at bumulong sa kanyang tainga, si Principal Dong ay tiyuhin ni Rex Chen, ikaw ay nasa malaking problema sa pagkakataong ito, mas mabuting humingi ka ng tawad kaagad. Si Lito ay mukhang walang pakialam, wala akong ginawang mali, bakit ako hihingi ng tawad? Bakit ba ang tigas ng ulo mo? I'm trying to help you, gusto mo bang mamatay ako sa frustration? Ninatngat ni Stella ang kanyang mga ngipin sa galit, sa pag-aakalang si Lito ay parehong walang muwang. Malamig na sinabi ni Dong Zinlan, tingnan mo, hindi natin kayang panatilihin ang mga ganitong estudyante sa ating paaralan. Sa sandaling iyon, si Rex ay nagpanggap na bukas palad at sinabing, Principal, sa totoo lang siya ay isang mag-aaral, bilang isang guro, hindi ako dapat maging maliit sa kanya. Tinapik ni Dong Zinlan ang kanyang balikat, si Teacher Chen ay isang huwaran para sa mga guro ng ating paaralan, napakamaunawain at matalino, ngunit nakapagdesisyon na ako tungkol sa bagay na ito. Lumibot ang mga mata ni Rex sa paligid, Principal, may mungkahi ako, maaari natin siyang bigyan ng isa pang pagkakataon, manatili man siya o umalis ay depende sa kanyang kakayahan. Oh, Teacher Chen, ano ang suggestion mo? Natural na naiintindihan ni Dong Zinlan ang kahulugan ni Rex at agad na naglaro. Sinabi ni Rex, malaking pagkakamali ang ginawa niya. Kung gusto niyang manatili, dapat niyang patunayan ang kanyang kakayahan. Sa isang linggo, magkakaroon ng ultimate competition ng paaralan. Hindi ko siya pahirapan, kung makakamit niya ang isang pwesto sa top 3, maaari siyang manatili. Nang marinig ito, napabuntong hininga ang lahat. Nangungunang tatlo. Mas mahirap yan kaysa subukang umakyat sa langit. Sa totoo lang, ang daming talent sa school natin, paano siya magkakaroon ng chance? Mukhang tapos na siya. Nakatadhana siyang mapatalsik. Nagmamadaling sinabi ni Stella, Principal Dong, isn't this a bit too much to ask? Gayunpaman, ninisya ni Dong Zinlan, napakaganda ng mungkahi ni Teacher Chen. Lito, matapang ka bang tanggapin ito? Kung hindi, umalis ka na. Kalmadong sumagot si Lito, nangungunang tatlo. Nakakatamad. Kung maglalayon ako sa unang pwesto. Pagkasabi niya nito, biglang nabigla ang buong kwarto. Unang lugar. Halos mabaliw si Stella, na nakatitig kay Lito, naiintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin ng maging una? Ang ating paaralan ay may henyo na may pangsyam na ranggong espiritual na ugat. Paano ka maaaring maging kapareha para sa kanya? Nagkibit balikat si Lito, iyon ay ginagawang mas kawili-wili. Bastos ka talaga. Si Stella, na galit, ay tumalikod at naglakad palayo, ayaw na siyang makitungo pa. Fine, first place, sinabi mo. Inihayag ni Dong Zinlan ang isang mapanlate na ekspresyon, iniisip sa kanyang sarili, ang walang ugat na hanggal na ito ay tunay na mangmang at hanggal. Kung hindi mo makuha ang unang pwesto, mag-withdraw ka sa paaralan. Dumagundong si Dong Zinlan. Ngumisi si Rex at sinabing, kung makakakuha ka ng unang pwesto, luluhod ako sa iyong harapan at tatawagin kang ama. Ngunit imposible iyon. Umiling din ang iba, imposible naman talaga. Sinasabi nilang lahat na ang henyo ng ikasyam na baitang ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Okay, titingnan natin ang tungkol dyan, walang pakialam na sabi ni Lito, bago tumalikod at umalis. Ang balita ng matapang na pag-angkin ni Lito na manalo sa unang pwesto sa Omni Competition ay mabilis na kumalat sa buong paaralan, na nagudyok ng lubos na kaguluhan. Gayunpaman, ang karamihan sa mga tao ay pinagtatawanan siya, na walang sino man ang naniniwalang maaari siyang manalo. Sa tanghali, si Lito at ang ilan sa kanyang mga kaibigan ay pumunta sa cafeteria para sa tanghalian. Hinigit ng isang babae ang kanyang braso at bumulong, nakikita mo ba ang batang lalaking nakaputi dyan? Siya ang pinakamalakas sa ating paaralan, ang henyong iyon sa ikasyam na baitang na si Eunuch Cheng. Tumingin si Lito sa direksyon na itinuro niya, at nakita niya ang isang napakagwapong batang lalaki na walang pakialam sa kanya.
Kumakain lang siya, pero nag-radiated siya ng malakas na aura na nagpapaliwanag na hindi siya ordinaryong tao. Ang babae ay tumingin kay Eunuch Cheng, pagkatapos ay kay Lito, mamantong hininga, ikaw ay talagang nasa malalim na problema. Siya ay higit sa iyo sa lahat ng paraan. Noon lang, isang matipunong lalaki ang biglang lumapit kay Lito at nagtanong sa malakas na boses, so ikaw si Lito na nagyayabang na manalo sa Omni Competition. Tumango si Lito. Humagalpak ng tawa ang matipunong lalaki, nakikita ko ba ang mga bagay-bagay? Wala kang ang espiritual na ugat. Hindi ka nagkakamali, mahinahon at may kumpiyansang tugon ni Lito. Sa sinabi niya, humagalpak ng tawa ang buong kantin. This is too funny. Walang spiritual root, pero gustong maging number one. Ni hindi tumitingin sa sarili, nakikita kung saan siya nakatayo. Sinisikap ba niyang ipahiya si Kuya Cheng? Sa isang daliri lang kaya siyang ibaba ni Kuya Cheng. Sinabi ng isa sa mga estudyante sa mesa ni Eunuch Cheng, Kuya Cheng, ang lalaking iyon. Hindi ba malinaw na hamon ito sa iyo? Hindi ka ba sisigot? Bahagyang itinaas ni Eunuch Cheng ang kanyang mga talukap, sumulyap kay Lito, at napakunot ang gilid ng kanyang bibig, hindi na kailangan. Nagpatuloy siya sa pagkain, na para bang tumingin lang siya sa isang bulsa ng hangin. Ang galing ni Kuya Cheng. Ang lalaking yun ay hangin lang, ni hindi karapat-dapat sa iyong atensyon. Sabi ng kanyang tablemate. Tumayo si Eunuch Cheng, nasa bulsa ang kanyang mga kamay, at walang pakialam na umalis sa eksena. Maraming mga babae ang tuwang-tuwa, napakagwapo. Ang gwapo ni Eunuch Cheng. Mayroon ding mga hindi nakakalimutang year-ocon si Lito, ang taong iyon na tinatawag na Lito, kapwa sa hitsura at kakayahan, ay hindi rin karapat-dapat na talikuran ang sapatos ni Eunuch Cheng. Sa oras na ito, natapos na ni Lito ang kanyang pagkain at tumayo upang maglakad palabas. Bumukas ang pinto ng elevator, at pumasok si Lito sa elevator kasama si Eunuch Cheng. Sumulyap si Eunuch Cheng kay Lito at sinabi sa mahinang boses, kahit na magmakaawa ka sa akin, hindi ako papayag sa iyo. Ang kanyang tono ay walang pakialam, may bakas ng pagmamataas. Ako. Panimula ni Lito, na tila nag-aalangan. Hey! Walang kinalaman sa akin ang pagpapatalsik mo, at biro ang pag-aangkin mo na ikaw ang mauna. Payo ko sa iyo, isuko mo na ito para hindi ka magdurusa. Naiinis na sabi ni Eunuch Cheng. Gusto ko lang sabihin. Ibinuko ni Lito ang kanyang bibig, nakatingin sa ibaba. Si Eunuch Cheng, sa pag-aakalang hinahangaan niya ang kanyang sapatos, ay naging mas mahiyain. Ang mga sapatos na ito ay pandaigdigang limitadong edisyon, isang regalo mula sa tagagawa ng sapatos dahil sa aking mga personal na kakayahan. Kahit na may inggit, hindi mo ito kayang bilhin. Hindi, gusto ko lang sabihin, medyo natahimik si Lito. Masyadong madaldal ang lalaking ito. Tinaas ni Eunuch Cheng ang kanyang kilay, tila, matiyagang naghihintay na magsalita si Lito. Itinuro ni Lito ang kanyang pantalon, nakababa ang zipper mo. Agad na namutla ang mukha ni Eunuch Cheng, at mabilis siyang yumuko. Mapahamak. Sa sobrang bilis ng kidlat na nakatikip sa tenga, itinaas niya ang zipper ng pantalon. Bagamat tila composed siya sa unang tingin, nagsimulang magpakita ang mga bitek sa kanyang mayabang na kilos. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng elevator, at nagmamadaling lumabas si Eunuch Cheng sa kahihiyan. Tinawag siya ni Lito, ikaw si Eunuch Cheng, tama. Huminto si Eunuch Cheng, habang ang mga sulok ng kanyang bibig ay nakakunot na mayabang, sigurado, hihingi ka sa akin ng tulong, di ba? Lumingon siya, naghihintay kay Lito na lumuhad at yumuko sa kanya. Gayunpaman, ang isang salita mula kay Lito ay halos nagpaputok sa kanya sa bubong sa sobrang iritasyon. Mahinahong sinabi ni Lito, subukan mo ang iyong makakaya sa mga susunod na araw, at huwag masyadong magpapatalo. Kumaibot ang labi ni Eunuch Cheng, at tumingin siya kay Lito na para bang nakatingin siya sa isang baliw. After a few seconds, he scoffed coldly, I won't bother arguing with an bastos, nor will I lower myself to squabble with a useless individual devoid of spirit roots. We'll see who's the real deal in a week's time. I do hope you don't disappoint me too much. With that, lumayo siya. Umiling si Lito at bumalik sa kanyang dormitoryo, at isang tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Tinanong niya sa loob, Ancestor, ang isang 9-ranked spirit root ay isang bagay na kahanga-hanga. Walang pakialam na tumugon ang kanyang ninuno, at least, magiging madali para sa iyo na bugbugin ka. Si Lito. Napabuga siya ng malamig na pawis at hindi makapaniwalang nagtanong, so, sobra ko na ba ang pagpapahalaga sa sarili ko? Humalaklak ang kanyang ninuno, ang ugat ng espiritu na may 9 na ranggo ay talagang napakalakas at bihira.
Sa kasalukuyan mong kakayahan, higit sa lahat, maaari kang tumagal ng 5 minuto kapag nakikipagkompetensya sa batang iyon. Kung ganoon ano? Tanong ni Lito. Pagkatapos, his ancestor grinned eerily, tapos bugbugin ka ng husto kahit hindi ka makilala ng nanay mo, at malamang gugulin mo ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa paghiga. Si Lito. Ancestor, I am your only descendant. Hindi naman pwedeng maupo ka lang dyan at panoorin akong patayin, di ba? Natatawang kinakabahan si Lito. Hey, bata. Ngayon mo lang ako naalala. Ngumisi ang ninuno. Kabanata 1084. Ngumisi si Lito at sinabing, Ancestor, palagi kitang nasa isip. Kaya, maaari mo ba akong tulungang mag-level up? Sa puso niya, nakaramdam siya ng discomfort. Ipinagmamalaki na niya hindi ito panalo o pagkatalo kundi buhay at kamatayan. Ang mga matatandang ninuno ay nanunuya, tiyak na marunong kang makipag-sweet talk. Sige, bibigyan kita ng pahiwatig. Kung gusto mo siyang talunin, kailangan mong magsama ng kahit isa pang banal na artifact. Natigilan, sinabi ni Lito, hindi ko inaasahan na ang isang espiritual na ugat ng ikasyam na baitang ay magiging napakalakas na kailangan ng isa na pagsamahin sa 4 na banal na artifact upang labanan ito. Ano sa palagay mo? Ang mga espiritual na ugat ay isang regalo mula sa pagsilang. Isang koneksyon sa langit at lupa. Ang ikasyam na baitang ay isang nakakatakot na makapangyarihang pag-iral, paglilinaw ng matandang ninuno. Saglit na huminto, nagpatuloy ang matandang ninuno, dapat kang makaramdam ng swerte na ang bata ay bata pa at hindi pa ganap na nagagamit ang kapangyarihan ng kanyang ikasyam na baitang espiritual na ugat. Kung gagawin niya, kahit na may 5 pinagsamang banal na artifact, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Kahit na ako ay hindi makakatulong sa iyo. Hindi kailanman naisip ni Lito na ang lakas ng isang espiritual na ugat ng ikasyam na baitang ay napakabigat. Buti na lang at nasa tabi niya ang matandang ninuno, kung hindi ay napipiga siya. Sa isang matagal na takot, natanto niya na kahit na mayroon siyang mga banal na artifact, hindi niya dapat maliitin ang kanyang mga kaaway. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang mundo na bumabawi sa kanyang espiritual na enerhiya, palaging may mga mas malakas na umiiral kaysa sa sarili. Kung ang isa ay palaging mapagmataas, sa huli ay magdurusa sila sa isang pagkawala. Ancestor, 1 linggo na lang ang natitira bago ang Omnicompetency Competition. Noon, ang pagsasama ng isang divine artifact ay tatagal ng kahit 1 buwan lang. Mayroon bang paraan para mapabilis ang proseso? Tanong ni Lito. The old ancestor chuckled, may paraan, pero depende sa alindog mo. Nagulat si Lito. Ang pagsasanay ay hindi nakasalalay sa tiyaga, ngunit kagandahan. Naguguluhang tanong niya, anong ibig mong sabihin? Naaalala mo ba ang babaeng sinabi ko sa iyo, na nagngangalang Nathaniel Sang? Kalmadong nagsimula ang matandang ninuno. Tumanggaw si Lito, sinabi mo na mayroon siyang likas na espiritual na katawan. Nang makarating sa puntong ito, biglang may naunawaan si Lito, maaari ba, ang kanyang likas na espiritong katawan ay makakatulong sa akin na isama ang banal na artifact? Sinabi ng ninuno, oo, ang likas na espiritong katawan ay may malakas na enerhiya. Kung ginamit ng maayos, makakatulong ito sa iyo na mabilis na maisama ang banal na artifact. Tuwang-tuwa si Lito, ang galing. Iniligtas ko lang si Netania. Siguradong handang tumulong siya sa akin. The ancestor chuckled, well, that's not necessarily. May malalim na kahulugan ang kanyang pagtawa. Isang masamang premonition ang lumitaw sa loob ni Lito, bakit? Mahiwagang ngumisi ang ninuno, upang magamit ang likas na espiritong katawan upang maisama sa artifact, ang iyong mga katawan ay maglalabas ng malaking halaga ng init. Kailangan mong habarin ang lahat ng iyong damit at isawsaw ang iyong sarili sa malamig na batis upang makatulong na mapawi ang init. Teka ano? Naisip ni Lito ang personalidad ni Netania, kung hahayaan ko siyang maghubad sa harap ko, natatakot ako na baka mapatay niya ako bago pa man isama ang artifact. Kaya nga sabi ko, depende sa charm mo. Ang tono ng ninuno ay nagpapahiwatig na wala siyang balat sa laro. Good luck, young man. Kapag napaniwala mo na ang babaeng iyon, sasabihin ko sa iyo ang susunod na gagawin. Pagkasabi nito, tumahimik ang ninuno. Hinihimas ang kanyang mga templo, walang ibang pagpipilian si Lito kundi tawagan si Netania na may bukol sa kanyang lalamunan. Ano ito? Mukhang galit pa rin si Netania. Sinabi ni Lito, well, wala naman talaga. Ayaw mo ba akong i-treat sa isang pagkain? Tumawa si Netania, nasisiraan ka na ba ng bait? Bakit kailangan kitang pakainin? Sinabi ni Lito, iniligtas ko ang iyong buhay, hindi ba makatarungang hilingin sa iyo na ipagdamot ako sa isang pagkain?
Pagkatapos mag-isip tungkol dito, tila sumang-ayon si Stella dito, kaya tinanggap niya ang kanyang kahilingan. Nang matagumpay na naisagawa ang unang hakbang ng kanyang plano, nakahinga ng maluwag si Lito, inihanda ang sarili, at umalis ng bahay. Saktong pagdating niya sa gate ng paaralan, nasagasaan niya si Stella, na papaalis na sana. Inihinto ni Stella ang kanyang sasakyan at tinanong siya, saan ka pupunta? Maari kitang isakay. Napaisip si Lito sa kanyang sarili. Sa nakikitang sina Stella at Netania ay katatapos lang magkaaway, mas mabuting huwag nang banggitin si Netania. Lalabas ako para makipagkita sa isang kaibigan, casual na sagot ni Lito. Tumaas ang isang kilay ni Stella, yung babaeng naka-red dress ba? Hehe, ano ang relasyon ninyong dalawa? Nagulat si Lito, ang intuition ng isang babae ay nakakatakot na tumpak. Tinuwanan nito ni Lito at gumawa ng kwento, hindi, may nakilala akong lalaking kaibigan, hindi siya, wala akong relasyon sa kanya. Walang pakialam na sumengot si Stella, huwag na lang. Kung malalaman kong nakikigulo ka sa relasyon ng mga tao, maaari kang maghanap ng ibang tagapayo. Huwag kang mag-alala, Professor Chin, malinis ako, tugon ni Lito na may malawak na ngiti. Pagkatapos lamang nito ay pinabayaan ni Stella si Lito at nagmaneho. Pagkatapos ay pumunta si Lito sa restaurant na napagkasunduan nila ni Nathwalo. Pagkatapos nilang kumain sa restaurant, magkasamang nakaupo sina Lito at Netania. Meron. Gusto ko sanang humingi ng tulong sayo. Sabi ni Lito na nag-aalangan. Kumunat ang noo ni Netania, anong problema? Napabuntong hininga si Lito, ay pangako mo muna sa akin, kahit anong sabihin ko, hindi ka magagalit. Mukha ba akong maliit na tao? Napangisi si Netania. Sige, pwede mo ba akong linangin? Tinitigan ni Lito si Netania, ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Oo naman, tumanggo si Netania. Ngunit, ang paraan ng paglilinang ay bahagyang natatangi. Tumawa si Lito. Nagtaka si Netania, anong paraan ng paglilinang? Humigop ng tubig si Lito, well. Ay pangako mo muna sa akin na hindi ka magagalit, at pagkatapos ay sasabihin ko sa iyo. Lalaki ka ba o hindi? Stop beating around the bush. Inip na sigaw ni Netania. Fine, tapos sasabihin ko na. Iniipon ni Lito ang kanyang lakas ng loob, sinabi ni Lito, para sabay tayong magtanim, kailangan mong ilubog ang iyong sarili sa sapa, at kailangan mo ring maghubad ng iyong mga damit. Sa sandaling lumabas ang huling salita, nakatanggap si Lito ng isang sampal sa kanyang mukha. Binawi ni Netania ang kanyang kamay, bastos. Manyak. It's not what you think. Listen to me, I have a reason for this. Nagmamadaling paliwanag ni Lito. Isang malamig na baso ng tubig ang bati sa kanya. Ibinagsak ni Netania ang baso sa mesa habang nakaturo kay Lito, hinding-hindi nakita gustong makita pa. Kung sakaling tuwing mabunggo kita, sasampalin kita, hamak ka. Nang matapos ang kanyang pangungusap, tumayo si Netania at naglakad palayo, ang kanyang mukha ay naninigas sa galit. Habang papalapit siya sa pintuan, nabangga ni Netania ang isang lalaki. Nang makita si Netania, ngumisi ang lalaki, parang nakahanap ng isang bagay na hindi na kailangang hanapin, napaka-effort. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Netania, at ibinaba niya ang kanyang ulo, handa nang umalis, naharangin lamang ng dalawa sa mga alipores ng lalaki. Mahal kong kapatid, dahil nasagasaan natin ang isa't isa, dapat tayong magkapatid ay humabol, sabi ng lalaki, na may malalamig na ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Ang lalaki ay pinsan ni Netania, na nagngangalang Jongsang, na nakikipagkompetensya kay Netania para sa mana ng pamilya. Si Netania ay labis na pinabura ng matandang lalaki ng pamilya, kaya nakita siya ni Jongsang bilang isang tinak sa kanyang mata. Sa sandaling ito, si Jongsang ay namumulaklak na may mga intensyong pumatay. Dahil nabigo siya na patayin siya ng isang propesyonal noong nakaraang pagkakataon, ang hindi inaasahang pagsalakay na ito ay walang alinlangan na tumawag sa kanya upang maturuan siya ng isang mahirap na leksyon. Habang si Netania ay sapilitang hahatakin papasok sa kotse, biglang lumitaw si Lito at walang pakialam na sinabi, tumigil ka. Sinulyapan siya ni Jongsang at, nang mapansin na siya ay isang tila hindi gaanong mahalaga, nanunuya na nagtanong, ano ang problema? Nakaturo kay Netania, sinabi ni Lito, ayaw niyang sumama sa iyo. I'm her cousin, it's up to me to discuss matters with her. Anong karapatan mong makialam na outsider? Sino ka sa tingin mo? Malamig na sagot ni Jongsang. Nagkibit balikat si Lito, kaklase niya ako. Nagpa siya akong makisali dito. Habang kinikilala niya ang nakamamatay na tingin sa mga mata ni Jongsang, determinado si Lito na huwag hayaang kunin niya si Netania. Hey! Sa tingin mo ay sapat na ang iyong kakayahan.
Walang kwenta. Tiningnan siya ni Jongsang ng masama, winuwagayway ang kanyang kamay at nagutos, break his arm. Ang isa sa kanyang mga alipors ay humakbang pasulong at gumawa ng kanyang hakbang patungo kay Lito. Sa isang mapanuksong panunuya sa kanyang mga labi, inaasahan ni Jongsang ang isang mabilis na conclusion. Gayunpaman, ang mabilis na natamba sa sahig ay ang kanyang alipors. Hawak ang kanyang braso at sumisigaw sa sakit, ang alipors ay sumigaw, bitawan mo, ito ay masisira. Basag. Walang pag-aalinlangan, nabali ni Lito ang kanyang braso. Medyo malungkot ang mukha ni Jongsang. Paanong ang batang ito, na halatang walang espiritual na ugat, ay magiging napakalakas? Sa sandaling ito, may mga nanunood sa paligid, na itinuturo at bumubulong tungkol sa kanila. Ayaw nang palakihin pa ni Jongsang ang usapan at minisyon, boy, I'm about to have tea with my sister. Gusto mo bang sumama sa amin? Lito, huwag kang pumunta, bumalik ka. Malakas na pinaalalahanan siya ni Natanie, binigyan si Lito ng isang babalang sulyap na ang panganib ay malapit na. Gayunpaman, mahinahong tumango si Lito, oo naman. Tuwang-tuwa si Jongsang, talagang walang utak ang batang ito nakapasok sa isang maliwanag na bitag. Sumenya si Jongsang sabay bukas ng kamay sa sasakyan, sige, sumakay ka na sa kotse. Sumakay si Lito sa kotse habang si Natanie ay bumantong hininga, tumingin sa kanya, at umiling. Tila walang kamalay-malay si Lito at tinanong ang kanyang ninuno sa kanyang isipan, makapangyarihan ba itong si Jongsang? Ang ninuno ay walang pakialam na sumagot, isang pang-anim na ranggo na espiritual na ugat, iyon lang. Kung kayong dalawa ay nasangkot sa isang salungatan, mayroon kang pagkakataon na talunin siya sa isang segundo. Tumango si Lito, mabuti naman. Natigilan si Natania, nababaliw ka na ba? Ano ang magandang gawin? Ni hindi mo alam kung paano ka mamamatay. Isang matalim na ngiti ang ibinigay ni Lito, magiging maayos din ako, at ikaw din. Bahagyang nagulat si Natania, bahagyang namula ang kanyang mga pisngi, inilayo niya ang kanyang mukha, huwag mong isipin na ang ilang matatamis na salita ay makakalimutan ko ang iyong hamak na ugali. Na-misunderstood mo talaga ako tungkol dyan. Desperado na sinubukan ni Lito na magpaliwanag. Naiinip na sinabi ni Natania, ayaw kong marinig ito, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Maya-maya, nakarating na sila sa tea house. Bumaba sila ng sasakyan, at magiliw silang binati ng clerk ng tea house, nandito na si Kuya Sang. Tumango si Jongsang, ihanda ang pinakamalaking pribadong silid, at sabihin kay Hailunok na pumunta. Nang marinig ang pangalang Hailunok, bahagyang nagbago ang mukha ni Natania, Hailunok, ang pinakamalakas na kampan ni Jong. Kinagat ni Lito ang kanyang mga labi, hindi mo kailangang mag-alala, magiging okay ka sa tabi ko. Si Natania ay malinaw na hindi naniniwala sa kanya, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Pagpasok sa private room, may dumating na lalaking nakaitim. Tumingin si Lito at natigilan, hindi ba ito ang lalaking itinaboy noong nakaraan? Nang makita si Lito, namutla ang mukha ni Hailunok, at bumulong siya ng ilang salita sa tainga ni Jongsang. Nagbago ang ekspresyon ni Jongsang at tinitigan niya si Lito na may masalimuot na tingin. Pagkaraan ng ilang segundo, ipinakita niya ang isang mahinahong ngiti at nag-order ng tsaa na ihain, mga ginoo, ito ang premium na kalidad ng tsaa na binili ko, 100,000 kada onsa. Ngumuso si Lito at ngumiti, talaga, masarap itong tsaa. Nagbuo si Jongsang ng tsaa sa 3 tasa, isa para kay Natania at isa para kay Lito. Kinuha niya muna ang sarili niyang tasa at humigop, feel free to enjoy yourselves. Malinaw ang kahulugan, walang lason sa tsaa. Medyo nagmumungkahi si Jongsang, napakaduwag ba ng kapatid na ito na hindi man lang makainom ng isang tasa ng tsaa. Sa sandaling iyon, narinig ni Lito ang boses ng kanyang ninuno sa kanyang isipan, walang lason ang tsaa. Inumin ito ng may kumpiyansa. Bahagyang sumimangot si Lito ngunit nagpasya na hindi siya sasaktan ng kanyang ninuno, kaya uminom siya ng tsaa sa isang lagok. Hahaha. Biglang humagalpak ng tawa si Jongsang. Tumayo siya, naglakad papunta sa pinto, at nag-anunsyo, nilagyan namin ng tsaa na ito ng bagong nabuong aphrodisiac. Napakalakas nito, kahit ang mga immortal ay hindi makayanan. Mahal kong kapatid na babae, magsaya kayo. Sa kanyang mga salita, ang mukha ni Natania ay nagbago ng husto, Jong, kasuklam-suklam ka. Naglagay na ako ng kamera at nakunan lahat ng pelikula para sa matanda natin. Siguradong magagalit siya. Anong karapatan mo para kalabanan ako? Sa malamig na tawa, sinara ni Jong ang pinto, I chained this door up. Walang pinapayagang pumasok o lumabas. Nang marinig ang utos ni Jongsang, umindayog ang katawan ni Natania. At sa sandaling iyon, sa likod niya, nagpakawala ng masakit na daing si Lito.
Kabanata 1085. Yumuko si Netanya upang tingnan ang kalagayan ni Lito, napansin kung paano nasusunog ang kanyang katawan dahil sa lagnat. Kamusta ang pakiramdam mo? Please, huwag kang magkasakit. Halos maiyak na siya. Mabangis ang ekspresyon ni Lito, halatang tinitiis ang matinding sakit. Gamit ang kanyang huling bit ng lakas, sinabi niya, lumayo ka sa akin. Tila gumamit si Jongsang ng isang nobelang gamot na kahit na si Lito ay hindi pa nakita noon. Sa puntong iyon, ang kanyang pagkamakatuwiran ay nagsimula ng paunti-unti. Nakatitig sa hubog na anyo ni Netanya, ang kanyang mga mata ay unti-unting naging madilim. Napagtanto ito, agad na umatras si Netanya, itinago ang sarili sa isang sulok. Alam niyang hindi siya katapat ni Lito at kung may mangyari, hindi maisip ang mga kahihinatnan. Pagkatapos magtiis ng ilang minuto, unti-unting pumasok ang epekto ng gamot. Pakiramdam ni Lito ay sisubog na siya. Sa isang malakas na sigaw, sinunggaban niya si Netanya, pinatumba siya sa sahig. Ang malambot nitong katawan at maamong amoy ay lalo pang nahihirapang pigilan ang sarili. Tumahimik ka ng konti. Alam ni Netanya na hindi ito kasalanan ni Lito, ngunit hindi niya maiwasang manginig, tumulo ang luha ng takot sa kanyang mga pisngi. Nang makita ang pagluha ni Netanya, natigilan si Lito at isang pahiwatig ng kailanawan ang bumalik sa kanyang mga mata. Mabilis siyang tumayo, mabilis na idiniin ang ilang acupoint sa kanyang katawan, pagkatapos ay umupo ng naka-cross-legged, pilit na pinipigilan ang gamot. You're risking your life. Hindi inaasahan ni Netanya na papayag si Lito na ilagay sa panganib ang kanyang buhay para lang maiwasang masaktan siya. Hindi siya pinansin, ipinikit ni Lito ang kanyang mga mata, pinaikot-ikot ang kanyang panloob na enerhiya upang sugpuin ang gamot. Paf! Siya ay samuka ng dugo ng sagana, ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel, at bumagsak sa sahig. Lumapit si Netanya para tingnan. Utos ni Lito sa mahinang boses, maghanap ka ng makakatali sa akin. Pinunasan ni Netanya ang kanyang mga mata, inalis ni Netanya ang kurtina at pinilipit ito sa isang lubad, pagkatapos ay ginamit ito upang itali si Lito. Lumipas ang isang araw at isang gabi. Ang mga epekto ng droga sa loob ni Lito sa wakas ay ganap na nawala. Pilit siyang kumawala sa pagkakatali at sinipa ang pinto ng compartment. Dalawang kababata ang nagbabantay sa pinto. Nang makitang lumabas si Lito, tumawa sila na parang nagmumungkahi, mukhang tapos na ang lahat, ipaalam mo sa young master. Bang! Bang! Ang sumunod na segundo, pareho silang pinalipad. Tinapakan ni Lito ang isa sa kanilang mga ulo at umungal, nasaan si Jongsang? Ayoko. Hindi ko alam. Ang kababata ay tumugon sa takot. Sa isang mabangis na pagtulak, tinapos ni Lito ang hininga ng kasambahay na iyon. Naglalakad sa harap ng isa pang kababata, tinapakan niya ang kanyang ulo, nasaan si Jongsang? Nang makita ang kanyang kapareha na namatay sa isang malagim na kamatayan, ang isa pang kampan ay natakot sa kanyang talino at agad na nagsabi, sa opisina sa itaas. Pinalipad siya ni Lito ng may sipa at tumungo sa elevator. Si Jongsang ay mahimbing na natutulog sa kanyang opisina, kasama ang isang batang babae sa kanyang mga bisig. Sa isang malakas na tunog, ang pinto ng opisina ay nabasag sa mga piraso. Iminulat ni Jongsang ang kanyang mga mata at magmumura na sana, ngunit nang makita niya ang taong pumasok ay sumili ang isang nakakalokong ngiti sa kanyang mukha. Why so angry? You must have enjoyed yourself last night, I made such good conditions for you, you should thank me. Habang nagsasalita siya, binuksan niya ang monitor ng computer, handang mag-enjoy sa labanan kagabi. Gayunpaman, habang kinakaladkad niya ang timeline, unti-unting nagbago ang mukha niya. Hindi niya inaasahan na talagang magpipigil si Lito. Ikaw. Hindi ka ba lalaki para tiisin ang lahat ng ito? Ninatngat ni Jongsang ang kanyang mga ngipin nang masira ang kanyang plano. Malamig na sagot ni Lito, talagang lalaki ako. Pero ikaw, hindi naman. Lumipat siya patungo kay Jongsang, ang kanyang napakalakas at nakakatakot na aura ay nagpabuntong hininga si Jongsang. Young Master Sang, natatakot ako. Sabi ng isang magandang babae sa maselang boses. Huwag kang matakot, Sinta. Sino ang makapagpapabaliktad ng langit sa aking teritoryo? Naiinis na sabi ni Jongsang, pinindot ang isang buton sa mesa, ipasok mo sila. Sa isang iglap, mahigit 30 tao ang sumugod na pumasok, ganap na pinalibutan si Lito. Lahat sila ay may hawak na mga sandata, bawat isa sa kanila ay tiyak na makapangyarihan sa kanilang espiritual na pundasyon. Paano yan? Feeling safe. Masungit na sabi ni Jongsang. Lagi namang maalalahanin si Young Master Sang, sabi ng magandang babae na may magiliw ng ngiti, at itinapon ang sarili sa mga bisig ni Jongsang.
Tuwang-tuwa si Jongsang, pinisil-pisil niya ang hita ng babae, naghihintay na tamasahin si Lito na binugbog na parang laman ng aso. Mahigit sa 30 tao ang naglunsad ng isang pag-atake ng magkasama, ang kanilang kumpiyansa ay tumataas. Si Lito, nakapulupot ang mga kamay sa kanyang likuran, itinapakan ang kanyang paa pababa at agad na yumanig ang sahig. Sinamantala ang kaguluhan, mabilis niyang hinarap ang kalahati sa kanila sa isang hininga. Nakabawi ang isa sa kanila at binato si Lito ng suntok, ngunit nahawakan ni Lito ang braso nito, itinulak siya ng malakas, at natangay sa iba pa. Sa loob lamang ng ilang minuto, lahat ng 30 higit na individual ay nakahandusay sa sahig, humahagulgol sa sakit. Nagyelo ang ekspresyon ng mukha ni Jong. Noon lang, isang figure ang lumitaw sa harap ni Lito. Si Hailunok iyon. Walang pakialam na nagtanong si Lito, isa pang round. Tiwalang tumugon si Hailunok, ang huling pagkakataon ay dahil sa aking kapabayaan. Sa pagkakataong ito, mabibigo ka ng husto. Hehehe. Si Lito ay hindi nag-aksaya ng mga salita sa kanya ngunit direktang umatake, naghagis ng suntok. Patayin mo siya, Hailunok, at gagantimpalaan kita ng napakaganda. Sigaw ni Jong. Mayabang na gumanti si Hailunok ng suntok kay Lito, ngunit sa pakikipag-ugnay, nagbago ang kanyang ekspresyon ng husto. Isang napakalaking puwersa ang bumalot sa kanya, na nagparamdam sa kanya na hindi gaanong mahalaga bilang isang langgam kung ihahambing. Thump! Dumura siya ng sariwang dugo at marahas na ibinato sa pader, nabasag ang buong braso niya. Naglalakad palapit kay Jongsang, sinulyapan ni Lito ang babae sa tabi niya at sinabing, umalis. Sa sobrang takot ng babae ay napasigaw siya at tumakbo palayo. Ano? Si Jongsang ay may malupit na ekspresyon, kung maglakas loob kang hawakan ako, hindi ka pakakawalan ng Sang family. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Lito, sa tingin mo ba ay may pakialam ako? Hinawakan niya ang braso ni Jongsang, diretsyong binali, at saka hinawakan ang binti niya, nabali ulit. Halos mabaligtad ang bubong ng sigaw ni Jong. Hindi kita bibitawan. You are doomed. Galit na galit siyang umungol. Nang si Lito ay gagawa ng isa pang hakbang, kinaladkad ni Netania ang kanyang manggas, siya ay lumabag sa mga alituntunin ng pamilya Sang. Hayaan ang aking angkan ang humawak sa kanya. Saglit na nag-alinlangan si Lito, ngunit sa wakas ay tumango. Si Netania ay tumawag sa telepono, at hindi nagtagal, dumating ang mga miyembro ng pamilya Sang, na pinamumunuan ng isang maputing buhok, ang patriarch ng Sang family. Lumapit siya at hinampas ng tungkod ang ulo ni Jong Sang, bastos ka, napakawalang muwang mong ginawa sa kapatid mo. Inikat ni Jong ang kanyang mga mata at ipinagtanggol, she's slandering me. Sa puntong ito, inilabas ni Lito, na nakahanda, ang kanyang telepono at ni-record ang lahat ng sinabi ni Jong noong nakaraang araw. Nang i-play ang recording sa harap ng lahat, nagbago ang mukha ni Jong, na nakonsensya. Galit na galit ang Sang patriarch kaya namutla ang mukha, ano pa ba ang maitatanggi mo? Ako. Lolo, nagkamali lang ako, patawarin mo ako, gusto kong manahin ang negosyo ng pamilya. Mapait na sigaw ni Jong. Pinalayas siya ni Old Master Sang, napakahamak mong tao. Hinahayaan kang magmana ng negosyo ng pamilya, masyado ba akong mabait sa pamilya natin ng Sang? Ngayon, inaanunsyo ko na si Netania, ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Sang. Ibalik mo itong bastos na si Jong at ipagawa sa kanya ayon sa batas ng ating pamilya. Ikinawi ni Old Master Sang ang kanyang kamay at nagdesisyon. Naroon din ang mga tagasunod ni Jong sa karamihan, ngunit sa sobrang determinasyon at galit ni Old Master Sang, sino man ang magsasalita para kay Jong ay tiyak na magdadala ng kanyang galit, kaya walang tumutol. Kinaladkad si Jong at ibinalik sa pamilya Sang. Lumingon si Old Master Sang kay Lito, nakapikit habang sinusuri siya, binata, dapat ay naging mabuting kaibigan ka ni Netania, maraming salamat sa pagkakataong ito. Ngumiti si Lito, sinabing, walang problema, ito ang dapat kong gawin. Tumango si Old Master Sang, mukhang nasisiyahan. Muli siyang tumingin kay Lito, medyo nagulat. Bata, may tanong ako, pero natatakot ako na baka masaktan ka. Sumagot si Lito, gusto mong magtanong tungkol sa aking espiritual na ugat, hindi ba? Tumango si Old Master Sang. Tama, hindi ko nakikita na mayroon kang espiritual na ugat ngunit nagawa mong masaktan ang napakaraming bagay. Kahit si Hailunok ay hindi maaaring magkaroon ng pagkakataon laban sa iyo, ito ay sumasalungat sa Loika. Bahagyang ngumiti si Lito, mayroon akong isang hanay ng mga pamamaraan ng paglilinang ng mga ninuno na hindi nangangailangan ng espiritual na ugat. Kaya talagang may ganoong paraan ng paglilinang. Binata, huwag mong isipin ang aking hinala, ngunit gusto kitang subukan ng kaunti.
Minasahe ni Old Master Sang ang kanyang balbas habang pinagmamasdan si Lito na may iniisip na tingin. Kilala si Old Master Sang sa kanyang karunungan at kalmadong pag-uugali, at nag-iwan ng magandang impresyon kay Lito, na nakangiting nagsabi, "Oo naman, kumilos ka. Mabuti." Pinaikit ni Old Master Sang ang kanyang mga mata at biglang nakipagkamao. Ang kanyang mga suntok ay matulin at tiyak. Bagamat wala silang layunin sa pagpatay, sila ay matalas at nakamamatay, na nagpapahiwatig ng isang pambihirang martial art. Si Lito, na ngayon ay pinalakas ng 3 banal na artifact, ay hinahawakan ito ng madali. Sa huli, nagtapos ang laban sa pagtalo ni Old Master Sang kay Lito ng kalahating puntos. Nagpalakpakan ng iilan na may tag kasama ang pamilya Sang, na sumisigaw ng, "Nakuha pa rin ito ng aming patriarch." Nag-iba ang ekspresyon ni Old Master Sang. Bagamat siya ay mukhang kalmado at composed sa ibabaw, sa loob, siya ay labis na nabigla. Tanging siya lamang ang nakakaalam na sinadya ni Lito ang pagpigil upang hayaan siyang iligtas ang mukha. Tuloy-tuloy na tumango si Old Master Sang. Tuwang-tuwa siya na ang kanyang apo ay nakabuo ng isang bono sa isang makapangyarihan at mataktikang binata. "Netania, pahalagahan mo itong kaibigan mo," puno ng malalim na kahalagahan ang tono ni Old Master Sang. Tumingin si Netania kay Lito at ngumisi. Kahit na hindi niya ito ipinahayag sa salita, ang kamakailang mga pangyayari ay nagdulot sa kanya ng pagtitiwala sa karakter ni Lito ng higit kaysa dati, na hindi nag-iwan ng puwang para sa anumang pagdududa. Bago siya umalis, marahang hinailan ni Netania ang manggas ni Lito, "Bamulong, sumunod ka sa akin." Sinamahan siya ni Lito sa isang sulok. Namula ang pisngi ni Netania, nag-alinlangan siya saglit bago sinabing, "Yung practice, na binanggit mo kanina." Natigilan sandali si Lito, "Anong practice? Sinasadya mo ba ito?" Pinandilatan siya ni Netania, ang nangangailangan ng paghuhubad. "Oh, napaisip si Lito, hindi mo naman gusto, di ba?" Nakagat ni Netania ang kanyang labi, "Kung talagang nakakatulong ito sa iyo, sumasang-ayon ako." "Ah, talaga?" Nagulat si Lito. Kung tutuusin, medyo nakakahiya ang ganoong bagay, at lubos na makatwiran kung tumanggi si Netania. "Do you think I am flippant? I just think you have done me a great favor and I simply want to repay you. Don't read too much into it." Lalong namula ang mukha ni Netania habang nagsasalita siya ng may matigas na mukha, ngunit kailangan kong itakda ang mga tuntunin. Sa panahon ng pagsasanay, kung maglakas loob kang tumingin ng masama o hawakan ako ng hindi naaangkop, hinding-hindi kita bibitawan. Rest assured, I won't. It's so great that you could agree. I really appreciate it. Si Lito ay labis na natuwa. "Mas mabuting tuparin mo ang iyong pangako." Ngumuso si Netania, tumalikod, at umalis kasama ang kanyang pamilya. Napangiti si Lito, nagsalita sa kanyang isip, "Mga ninuno, tinutulungan ako ng langit, maayos na." Humalaklak ang matandang ninuno, "I have to say bata, natisod ka talaga ng magandang kapalaran.